Risk taking. Ano at kung paano ang tamang implementation nito. Hey, what's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay tungkol sa risk taking. Kung ano nga ba ang ibig nilang sabihin pag sinasabi nilang kung gusto mong yumaman o magtagumpay, dapat hindi ka natatakot mag-take risk. At kung paano ang tamang implementation nito. Maraming mga sikat na influencer ang nagsasabing pag gusto daw nating yumaman o masenso, dapat kailangan daw nating mag-take risk. Ang problema, hindi naman nila pinapaliwanag kung ano ang ibig nilang sabihin pag sinasabi nilang take risk. O kung paano ito ini-implement ng tama. Kaya ito nami-misinterpret ng karamihan. At dahil sa maling interpretation na yon, kaya doon maraming nai-scam or maraming nagpe-fail o nalulugi imbes na mag-succeed o magtagumpay. Dati ganun din naman ang interpretation ko sa phrase na yun eh. Kaya ako nabaon sa mga milyones na pagkakautang. Kasi nag-take risk ako. Pero ang hindi ko alam, mali naman pala yung pagkaintindi ko doon. Kaya ayun, nga na nga, baon pa sa pagkakautang. Buti na lang nakabalik ako sa Korea kaagad eh. Kaya ayun, nakabounce back din. Ang literal kasi na definition ng risk-taking ay the act of doing something that involves risk to achieve a goal. In short, pupusta ka sa isang bagay para sa pag-asang makagain. O magsusugal ka, tapos aasa kang mananalo ka o magtatagumpay ka. Yun ang literal na ibig sabihin nun. Kaya ito ginagamit ng mga mambubudol at mga iskamero. Kukwentuhan ka na risk-taking daw ang sikreto sa pagyaman o pag-asenso, tapos eventually, uutuin ka na mag-join sa kanila o mag-invest sa kanila. Magti-take risk ka daw kasi doon ka yayaman o aasenso. Pero ang hindi mo alam, inuuto ka lang pala. Gusto lang pala nilang tangayin yung perang pinaghirapan mo. Kaya dyan maraming nabubudol eh. Kasi mali ang pagkaintindi nila sa tinatawag na risk-taking. Mahirap kumita ng pera mga kabisyo. Pinaghirapan mo yan. Dugot pawis ang pinuhunan mo para kitain yung pera mo. Nagtipid ka para makaipon. Hindi mo kinain yung mga masasarap na pagkain na gusto mong kainin para lang makaipon. Tapos basta-basta mo na lang bibigay dyan sa kung sino-sino. Magpapauto ka lang? Pag-isipan mong mabuti. Maliban na lang kung ang iimbisan mo ay self-development mo o sarili mong negosyo. Goods yan. Yan ang dapat. Kasi dyan tayo natututo. Pag sinabing mag-take risk ka para umasenso, ibig lang sabihin yan, magnegosyo ka. Mag-invest ka sa sarili mong negosyo. Hindi yung mag-invest ka sa mga negosyo ng mga iba. Hindi yung mag-invest ka sa mga stocks. Hindi yung mag-invest ka sa mga forex at mga crypto. O kung ano-ano pang mga investment kuno dyan. Hindi ganon. Mag-invest ka sa negosyo ng iba? Negosyo ng mga iba yun eh. Ba't mo i-investan? Ba't hindi ka na lang magtayo ng sarili mong negosyo? Kasi pag negosyo ng iba, pag nalugi yan, wala kang magagawa. Pero pag negosyo mong ininvesan mo, pag nalulugi yan, may magagawa ka. Magagawan mo pa yan ng paraan para hindi malugi. Kasi negosyo mo yan eh. May magagawa ka. Kontrolado mo. Mag-invest ka sa mga stocks, forex, crypto. Ganon din eh. Pag bumaba yung value ng stocks o crypto na ininvesan mo, wala kang magagawa. Anong magagawa mo? Wala. Kahit umiyak ka pa dyan ng umiyak ng dugo, wala kang magagawa dyan. Nga ka, hindi ka pakikinggan ng chart kasi wala kang kontrol doon eh. Doon ka sa bagay na meron kang kontrol. Yung pagtatayo ng sarili mong negosyo. Yun ang tunay na investment. At yun ang tunay na pagtitake ng risk. Paano naging risk-taking ang pagtatayo ng negosyo? Simple lang. Risky kasi ang pagtatayo ng negosyo. Lalo na pag first time mo o wala ka pang experience sa pagninegosyo. Very risky. Kaya maraming pumapasok sa pagninegosyo na nalulugi. At karamihan dyan yung mga first timers. Kasi wala pa silang alam kung paano gumagana ang negosyo eh. Wala pa silang alam kung paano mag-cash flow. Kaya nung sinubukan nila, hindi nila pala alam ginagawa nila. Kaya yun, lugi. Pero pag first time mo at hindi ka nalugi, then walang problema doon. Goods yun. At dapat mo pa nga pagpasalamat yan kasi hindi ka napabilang sa mga first timers na nalugi. Pero paano ang pagsisimula ng negosyo para hindi malugi?
o para hindi maging risky? Ito ang pinakatema ng video natin ito. Ang tamang pagre-risk taking. Paano? Pag sinabing magre-risk taking, hindi yung basta-basta maglalabas ka ng pera dyan, tapos ipupusta mo sa kung ano-anong mga negosyo dyan na wala ka namang kaalam-alam. O hindi mo naman pinag-aaralan kung ano yung mga pinapasok mo. Hindi ganon. Mali yun. Hindi yan ang risk taking. Katangahan yan. Kasi ibig sabihin, hindi ka nag-isip. Ang risk taking, hindi ibig sabihin na hindi mo na kailangan mag-isip at mag-invest ka na lang at umasang aasenso o magtatagumpay. Hindi ganon yun eh. Ang tamang pagre-risk taking o pagsisimula ng negosyo, dapat pinag-aaralan kung ano yung mga risk at kung paano matanggal yung risk o ma-mitigate yung risk. Yun ang tama. Hindi yung risky na nga, tapos wala ka pang gagawing aksyon para ma-minimize o mabawasan man lang yung risk. Katangahan yun. Halimbawa, umuulan, tapos pupunta ka ng Pangasinan, manggagaling ka ng Baguio. Ang pinakadaang papunta ng Pangasinan ay ang Quezon Road. Pero pag umuulan, alam na ng halos lahat ng mga tao na risky ang Quezon Road na daanan. Kaya ano ang gagawin mo? Siyempre, iikot ka dun sa Marcos Highway. Kasi risky nga eh. Kaya iikot ka para maiwasan mo yung risk. Hindi yung alam mong risky na nga, ipipilitin mo pa. Katangahan yun. Ganyan din sa negosyo. Pag alam mong risky ang negosyo, lalo't first time mo, maliit lang yung tsansa na magtagumpay ka. Kaya anong gagawin mo para maiwasan o ma-minimize yung risk sa pagninegosyo? Iwasan mong mamuhunan. Kahit may pera ka pa, huwag mong ipuhunan yan. Kasi prone ka pa sa pagkalugi eh. Magsimula kang magnegosyo na walang nilalabas na pera. Maraming paraan para gawin yan. Saka mo na lang unti-unting gastusan yung negosyo mo pag nakikitaan mo na siya ng traction. Pag kumikita na. Hindi yung nagtayo ka ng kainan, kinastosan mo ng pagkalaki-laki, pinaganda mo yung kainan para maging klase, tapos nung nagbukas ka, wala palang kakain. Wala ka palang customer. Ang tamang pagre-risk taking ay isi-set up mo yung negosyo mo na kahit hindi man magtagumpay o malugi man, at least wala kang natalong pera. Kasi hindi mo ginastusan. At kung nalugi o hindi gumana yung negosyo mo, at least marami kang natutunan. Win-win situation yung ganun. Kasi pag gumana yung negosyo mo, then win. Pero pag hindi gumana, win ka pa rin eh. Kasi wala ka ng ginastos, marami ka pang natutunan. Lalo na yung mga aral na mapupulot mo sa pagkalugi mo. Yun yung mga malulupit na mga aral. Kasi pag nag-fail tayo, natututo tayo. At pag natututo tayo, tumatatag tayo. Kaya sa susunod na venture natin, alam na natin kung paano natin iiwasan yung mga pagkakamali natin noong una. Kaya tumataas yung chance na magtagumpay tayo sa mga susunod na venture natin. Yan ang tunay na pagre-risk taking. Yung papasukin mo ang isang bagay na risky, pero pag-aaralan mo kung paano magiging win situation pa rin kung halimbawa nalugi o hindi gumana yung venture mo. Yan ang tamang pagre-risk taking na ginagawa ng mga matatagumpay. Hindi bara-bara. Kaya sila matagumpay. Kasi pinag-aaralan muna nila ang isang bagay na pinapasok nila. Alright mga kabisyo, I hope malinaw ang paliwanag natin sa kung paano ang tamang pagre-risk taking. Kung nagustuhan niyo ang topic natin, then paki-like naman ang video natin. At kung interesado kayo sa mga ganitong topic, then feel free to subscribe para dumami tayo mga magkakabisyo. Alright mga kabisyo, wish you success. Bye!